Okay, so i-apply natin sa totoong buhay ang compound interest. Okay? So, ang example natin, pang 40 years old, medyo related sa akin ito. Applicable sa akin ito. So, you are 40 years old now. In 20 years, you plan to retire. So, magre-retire ka na sa 60 years old mo. Now, you need 15,000 per month to survive. If the inflation rate is 5% per year, so ganyan talaga yung inflation rate natin per year, mga around 5%. How much do you need per month when you retire? Okay? So magkano ang kailangan natin per month? Itong 15,000 per month, ngayon yan. Ang tanong, after 20 years, magkano na dapat yung kailangan natin? Dahil sa inflation rate na 5%, hindi na 15,000 yung kailangan natin after 20 years. Okay? So, ito yung gagamitin natin formula, compound interest. Okay, A is the final amount, P is the principal. Sa problem natin, yung principal, yan yung 15,000 pesos. R is the rate of interest ito, in decimal. N is the number of conversion. Ilang beses yung interest, okay? Number of conversion per year. T is the time in year. So, ano yung mga given natin? So, isa-isayin natin. 40 years old, so baliwala yung 40 years old sa problem. Ang kailangan natin dito ay itong 20 years. 20 years, yan yung magiging time natin. So, time is 20 years. We have 15,000 per month. Yan yung magiging principal natin, P. So, ang principal natin ay 15,000. And then we have inflation rate of 5%. So, ang R natin ay 5%, convert in decimal, that is equal to 0.05. Okay? And then, ang N natin, ilang beses yung interest per year? Ang sabi, 5% per year. Ibig sabihin, isang beses lang. Okay? Kasi per year. Isang beses lang yung interest. So, therefore, ang N natin ay 1 lang. So, ngayon, ang tinatanong, how much do you need per month when you retire? Tinatanong natin dito, ang hinahanap ay yung A. Okay? So, substitute lang natin sa formula. Okay, so therefore, the value of A is, ang P natin is 15,000 pesos times 1 plus ang R natin, 0.05. 0.05 divided by 1. Bali, wala na lang yung N dito kasi 1 lang siya. Raised to NT, so ang N ay 1, ang time ay 20 years. So, 1 times 20, i-rewrite lang natin, bali wala na itong 1. Tanggalin lang natin yung mga 1. So, we have 15,000 pesos times, bali wala na itong 1, takpan lang natin, tapos i-add na natin. 1 plus 0.05, edi magiging na siyang 1.05. Raised to 1 times 20 is 20. So, kung meron kayong scientific calculator, pwedeng i-type nyo na lang yan dire-diretso sa inyong scientific calculator. Kapag ang gamit nyo naman cellphone, hindi pwedeng i-dire-diretso lang yan. Ang gagawin nyo, ito munang 1.05 raised to 20 ang kukuhanin nyo. Okay? So, i-detailed natin. So, kopihin ko muna itong 15,000 pesos. Ito munang 1.05 raised to 20. So, 1.05 raised to 20, i-type nyo lang po yan sa inyong calculator. Tapos, 4 decimal places ang kukuhanin ko, hindi naka-round off. So, ang magiging sagot dito ay 2.6532. Okay? Pero naka-appear sa calculator ko yung lahat pa yung mahaba. I-multiply ko na lang siya. I-multiply ko na lang sa 15,000 pesos. So, times 15,000 pesos, ang makukuha kong sagot ay 39,799.465. So, i-round up natin, 0.47 na. Okay? So, syempre, kung sa totoong buhay, i-round up na natin yan. So, 39,000, pwede na siyang 40,000, sarado 40,000, or 39,800. So, ibig sabihin pala, kapag nag-retire pala tayo, kung 40 years old ka ngayon, kung pag nag-retire tayo ng 60 years old, ang kailangan natin, almost 40,000. Take note ha, 15,000 lang ito. So, ang tanong ngayon, yung 15,000 ba kung mag-solo ka, sapat ba yung 15,000 per month? Or ano ito? 500 per day. So, ibig sabihin, medyo tipid pa tong budget na to. Kasi 500 per day, pang pagkain mo, pang bills mo, kasama na dyan yung ilaw, tubig, internet, and
kung ano-ano pa, may mga gala ka pa. So, itong 15,000 medyo maliit pa to, pang isang tao lang ito ha. So, ang tanong, kung magre-retire ka, 40 years old ka, meron ka na bang ganitong kalaki? 39,000 or 40,000 per month. Paano kung dalawa kayo? Kung kayong mag-asawa, dalawa kayo, tapos wala namang work yung kapartner mo, ganun, hindi sasapat itong 15,000. Baka ang kailangan mo mga 25,000. So magkano pa yun? Eh di mas malaki pa yun. Tapos alam niyo ba kung magkano matatanggap niyo sa mga SSS at kung sa mga ano pang makukuha niyo pag nag-retire kayo? Hindi aabot ng ganito kalaki. So paano natin maiiwasan yan? Paano tayo makakapag-provide ng ganito? Diyan papasok yung mga yan, si Sun Life. So kung may kakilala kayong financial advisor, i-message nyo na, magtanong na kayo kung paano natin mapaghahandaan ang ating retirement fund. At kung wala pa, pwede nyo akong i-PM para matulungan ko kayo. Para maiwasan natin na kapag nag-retire, kulang yung pera natin per month. Ang mangyayari, retirement fund, yung mga anak natin. Eh paano kung hindi naman ganun ka-successful yung mga anak natin? Kawawa naman. Kaya kailangan paghandaan natin ang retirement natin. Kailangan natin ito, 40,000 per month. Para sa sarili lang natin yan kasi 15,000 pang isang tao lang yan. Okay? So sana nakatulong ang video na ito para ma-inspire kayong kay Sun Life. Bye-bye.